Hi guys, tagal kong di naka-upload. Ayan, share ko muna. Kasi galing kasi ako ng hospital 5 days ago. So ito yung nagki-crave ako ng cotton candy. Nagpabili ako. At saka Coke. Hindi na ako nagko-Coke Zero. Muna ako, Coke. Yung original, yan. So, chismisan ko muna kayo guys. April 29, meron akong major surgery. Hysterectomy. Ayun. So, finally, nalaman ko na kung bakit lumalaki yung tiyan ko. Ayan, maliit na siya ngayon. So, buksan natin siya while. Hindi ako marunong magbukas ito. Love, I don't know how to open this. Do you know how to open this? Sure, it's tricky. Pabuksan muna natin. Check up ako ng November. Siguro mga paulit-ulit ako sa kasi may blood works pa yan, mga ganyan. Tapos nagpa-pap smear pa ako. So mga January nag-request na yung doctor ko na magpa-abdominal x-ray, ultrasound ako. So doon ng January. I can take the pliers to it if I can wreck it. Okay. I wanna eat it. I'm gonna make a mess of it though. It's I don't okay. wanna spend the time trying to figure It's it out. okay. Just pull it out. Do like that on the lid. Any side of the lid. Go love. Styling. Congratulations. So, ito na nga, guys. So, nang January yon. So, nag-start na ako ng trabaho. Tapos, pagka February, nalaman ko ang result. Malaki talaga yung fibroids ko. Hindi pa nila sinabi kung gaano kalaki, pero sabi nila, para mga football daw kalaki. Kaya pala bloated ako parati at masakit yung tiyan ko. Tapos dinudugo ako ng mga 3 weeks talaga. Laki-laki talaga ng tiyan ko. So ngayon, pagdating ng April 7th, nag-bleeding ako sa work. Hindi na siya talaga, parang gripo ba? So sabi ko, baka mamatay ako nito. Sabi ko, magpaano na ako sa emergency room. So dinala ako ng asawa ko sa emergency room. Tinawagan ko siya from work. Ayun. Na nga siya. Binigyan nila ako ng intravenous ng gamot, yung tranexamic para mag-stop yung bleeding, tapos dextrose. Kasi anemic na talaga ako. Grabe ko naka-anemic prior to the bleeding, di ba? Meron na nga akong iron transfusion na naka-schedule 4 sessions. So, pagdating nun, after ko ng hospital, April 8, pagdating ko sa bahay, tinawagan nila ako na kailangan na ng rush na surgery. So, ayun, pinaschedule ng April 29. So, ayun, April 29, tinanggal na nga siya, midline dito. So, may baba lang ako, 7 inches. Naka-staple yan siya dito. Kaya ang liit na ngayon ng tiyan ko, hindi kagaya dati. So, I'm still recovering kasi 5 days pa lang yung, 5 days pa lang ano ba ang tawag niya? Nahirapan ako mag-Tagalog. Nakaraan. 5 days pa lang. So, parati pa akong inaantok dito sa bahay. 6 weeks kasi yung vacation ko or recovery. So, 5 days ko pala ngayon. At yung mga gamot na binigay sa akin, mga heavy duty, parati akong inaantok. Yan. So, pinakita, ito nga pala, ang dami ko palang injection. Pagkagising ko, siya, mga 2 hours yata yung surgery. 2 to 3 hours, basta pagkagising ko, mga 12 noon na siya. Ayun. 12 noon na pagkagising ko dun sa may sa yung mga nakahilera yung mga tao na surgery sila. Tapos ang dami kong IV dito, tapos dito, ayan. Hinahanapan kasi kaya ang dami kong kasi hindi nila makita yung mga veins ko dito. Kaya dito sila kumukuha. At saka dito. Ayan.
So, pinakita ng doktor ko, pinicturean niya yung laki ng fibroids ko is, ano siya, mga almost, 4 kilos. So, ang laki-laki talaga niya. Dala-dala ko siya ng ilang buwan. Diba? Pero feeling ko nag-start siya ng 2022. Palaki na kasi siya kahit nagda-diet ako. So, ngayon, hindi na mabigat yung tiyan ko. Yan, maliit na yung tiyan ko ulit. So, magpa-flatten pa to pag naka-recover na talaga ako after 6 weeks. Ayan. So, yung sa akin is total hysterectomy. Kasi ang sabi ng doctor, pag tinanggal lang daw yung fibroids, malaki daw ang chance na babalik siya at tutubuan na naman ako. Isa lang naman siya. Kaso, ang laki talaga niya. Napakalaki talaga niya. Pinicturean kasi ng doktor, pinakita sa akin nung pagkagising ko. Sabi niya, ang laki. Ano siya? Karne talaga siya, di ba? Yung nasa loob. So, sabi nila, prior ng surgery, pag tinanggal natin yun, tapos hindi natin tinanggal yung uterus mo, babalik lang siya, may tutubo na naman. So, sabi ko, okay na yan, Dok. Kasi sabi ko, kasi ano na naman ako, 42. So, wala na akong balak mag-anak. Kasi pag tinanggal yung uterus mo, hindi ka na magkakaanak. So, ayun guys. So, I'm on recovery right now for 6 weeks. Kaya ang dami ko, hindi pa ako masyado makalakad-lakad. Hindi ako nakakalabas. Dito lang sa bahay ako naglalakad para yung mga organs ko, yung immune system, para bumalik agad. Ayan. Tapos, grabe talaga. Usually, may pimples naman ako, pero grabe talaga yung breakout ko after ng surgery. Ewan ko, baka nag-react yung katawan ko kasi nagsusupply ng estrogen yata yung uterus. Baka medyo nagbago yung ng katawan ko. Yung niya, hormones, mga ganon. So, medyo umano na naman siya ngayon. Medyo lumiit na yung mga pimples. Pero nung after surgery, after 24 hours, ayan. Ang dami ko ito nakita kung pimples sa mukha ko. Ayan. Meron din akong macaroni salad na ginawa yung Pilipino. Yung matamis. Ayan. Kaya ngayon nung ginagawa ko, kain na ako. So, magkano siya? Libre siya. Kasi andito ako sa Canada. Kasama yun ng binibigyan ka kasi dito. Pag may residency ka, meron kang Alberta Health Card. So, yung surgery ko is libre. Pero sa Pilipinas, mga yata yan, 300,000 pataas ang surgery. Kasi yung kapitbahay ko, 300,000 plus daw yung bayad nila. Nagpatanggal yun. Prior ko. Ay na guys. Kain pa.